si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. 3 Pilipino ang na-repatriate mula Cambodia matapos silang dayain ng isang online recruiter at sapilitang gawing love scammers sa halip na bigyan ng maayos na trabaho. Wala silang opisyal na record ng pag-alis sa bansa dahil ginamit nila ang backdoor route mula Hulo Sulu patungong Malaysia, kung saan peke ang tatak ng kanilang pasaporte bago sila dinala sa Cambodia. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, dapat paigtingin ng pamahalaan at mga lokal na otoridad ang pagbabantay sa mga iligal na rutang ginagamit sa human trafficking upang maprotektahan ang mga Pilipino. Nahuli ng Bureau of Customs o BOC ang mahigit 112,000 pieces ng hindi rehistradong vape products na idineklarang insulated cup sa Port of Manila. Tunghayan ang ulat na ito. Nasawat ng Bureau of Customs o BOC ang 112,750 pieces ng hindi rehistradong vape products sa Port of Manila matapos matukoy na ito ay maling idineklarang insulated cups. Pinangunahan ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio at iba pang opisyal mula sa Enforcement Group at Port of Manila ang inspeksyon ng mga kontrabandong produkto noong 18 ng Marso. Sa operasyon, natuklasan ang assorted flavored vape products sa 2 malalaking container matapos makatanggap ng impormasyon ang Enforcement Group at mag-issue ng Pre-Lodgement Control Order o PLCO. Samantala, ang mga nasabat na produkto ay may tinatayang halaga ng 23.3 million pesos na may dapat bayarang buwis at taripa na aabot sa 30.2 million pesos. Kasabay nito, naglabas na rin ng Warrant of Seizure and Detention o WSD ang Port of Manila laban sa mga shipment dahil sa paglabag ng Custom Modernization and Tariff Act o CMTA at Republic Act No. 11900. Bilang bahagi naman ng kampanya laban sa smuggling, tiniyak ni Commissioner Rubio na patuloy nilang hahabulin ang mga lumalabag sa batas at magsasampa ng kaso laban sa mga responsable sa iligal na kalakalan ng vape sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Magandang balita para sa mga travelers dahil inanunsyo ng Embahada ng Japan sa Pilipinas na hindi na kailangan magbayad ng visa ng mga turistang Pilipinong planong bumisita sa Japan. Bukod dito, magkakaroon na rin ng 5 bagong visa centers ang Japan dito sa Pilipinas sa Ika-7 ng Abril. Kabilang narito ang Cebu, Davao, Makati, Parañaque at Quezon City. Applicable ang visa-free entry, mapamaramihan man o solo ang turistang pupunta sa Japan. Sa kabilang banda, kailangan pa rin namang magbayad ng center usage fee na 520 pesos at kung may iba pang karagdagang serbisyong i-avail ang mga turista. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, PhilHealth tinanggal na ang 45-day limit sa confinement sa mga ospital. Bureau of Immigration nagbabala sa dumaraming biktima ng human trafficking bunsod ng backdoor route. Senador Raffy Tulfo ikinadismaya ang kakulangan ng body cam ng mga MMDA personnel. PSA inihayag na mainam sa pagpapababa ng inflation ang inilunsad ng DA na 49 pesos MSRP sa bigas. Bureau of Customs nasawat ang higit sa 100,000 vape na ipinuslit sa Maynila. Star Wars actors Daisy Ridley at Alden Ehrenreich bida sa rom-com movie na gaganapin sa Pilipinas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Planong ilunsad ng Presidential Communication Office o PCO at Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang isang application na kayang makadetect ng deepfake at fake news.
Ayon kay CICC Undersecretary Ramos, kaya nitong tukuyin ang deepfake at fake news sa loob lamang ng 30 segundo. Ipagkakaloob ang naturang app sa mga accredited stakeholder tulad ng media organization, university, ahensya ng gobyerno at iba pa. Kumpiyansa naman ang pamahalaan na makakatulong ito sa pag-iwas sa mga scam at disinformation, lalo na ngayong paparating na eleksyon. Plano ng Department of Transportation o DOTR na magkaroon ng dialogo kasama ang ilang mga transport group. Ito ay matapos makaambang isasagawa ang 3-day strike ng grupong Manibela. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Balak makipagdialogo ng Department of Transportation o DOTR sa grupong Manibela na nakatakdang magsagawa ng 3-day strike mula sa Lunes, March 24. Inatasan na umano ni Transportation Secretary Vince Dizon si Assistant Secretary Joscoro Jojo Reyes para makipag-usap sa naturang grupo ng transport sector. Ayon sa DOTR, kinikilala nito ang pangangailangan na marinig ang hinaing ng naturang grupo. Masisiguro umano nito ang kapakanan ng mga jeepney drivers at operators habang ginagawang komportable at ligtas ang mga commuters. Matatandaang nitong Miyerkules ay inanunsyo ng Manibela ang kanilang gagawing 3 araw na tigil pasada. Kwene-question kasi ng grupo ang isiniwalat ng DOTR na 86% na umano ang mga operator at driver na nag-consolidate sa PUV Modernization Program. Aniya, mayroon umanong inaccuracy sa sinabing figure na ito ng DOTR. Samantala, kung sakali mang ituloy ang naturang tigil pasada, ay naghahanda naman umano ang DOTR para tugunan ito. Makikipag-ugnayan umano ang ahensya sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at mga local government units o LGU para magbigay ng libreng sakay sa mga apektadong commuter. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Tinanggal na ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang regulasyon nitong 45-day limit para sa hospital confinement. Ayon kay PhilHealth Acting President at CEO Edwin Mercado, hindi palaging nahuhulaan ang schedule ng pangangailangan sa kalusugan. Aniya, mayroon ding mga serbisyo ang nangangailangan ng higit pa sa 45 days na coverage. Kaya naman hindi na nilimitahan ang pagtanggap ng mga serbisyong medikal, partikular na ang may mga malubhang sakit. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, PhilHealth tinanggal na ang 45-day limit sa confinement sa mga ospital. Bureau of Immigration nagbabala sa dumaraming biktima ng human trafficking bunsod ng backdoor route. Senador Raffy Tulfo ikinadismaya ang kakulangan ng body cam ng mga MMDA personnel. PSA inihayag na mainam sa pagpapababa ng inflation ang inilunsad ng DA na 49 pesos MSRP sa bigas. Bureau of Customs nasawat ang higit sa 100,000 vape na ipinuslit sa Maynila. Star Wars actors Daisy Ridley at Alden Ehrenreich bida sa rom-com movie na gaganapin sa Pilipinas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Sa ilalim ng MSRP na inilunsad ng Department of Agriculture o DA noong Pebrero, bumaba ang presyo ng imported rice na may 5% broken grains mula 64 pesos kada kilo patungong 49 pesos kada kilo magmula ikaunang araw ng Marso. Ayon sa Philippine Statistical Authority o PSA, naging mahalagang salik ang MSRP sa pagbaba ng presyo ng bigas at pagkontrol sa inflation, na lumalabas na mas mababa kaysa sa inaasahan ng merkado at Bangko Sentral. Ayon naman kay Agriculture Secretary
Francisco Chu Laurel Jr., posible pang bumaba ang MSRP sa 45 pesos kada kilo bago matapos ang Marso kung mananatiling matatag ang piso at patuloy na bababa ang pandaigdigang presyo ng bigas. Hindi mapigilang madismaya ni Senator Raffy Tulfo hinggil sa mga nakitang problema sa ilang istasyon ng MRT. Tungayan ang ulat ni Princess Castro. Lubos ang pagkadismaya ni Public Service Committee Chair Senator Rafael Raffy Tulfo hinggil sa mga problema sa mga pasilidad at kagamitan sa mga istasyon ng Metro Rail Transit o MRT. Ito ay matapos ang kamakailang pagbisita at obserbasyon ng kanyang team sa ilang mga istasyon ng tren kung saan ilan sa mga nakitang sira ay ang mga ticket vending machines sa istasyon ng Ayala, butas-butas na bubong ng waiting shed sa Trinoma Station, mga public assistance welfare desk na walang tao sa istasyon ng Ortigas at ang mga sidewalk vendor na naglipa na sa hagdan ng istasyon. Bunsod nito, hindi napigilan ni Tulfo na magalit sa ilang MRT personnel. Ang daming nakitang problema, taddad ng problema itong MRT. Depensa naman ng mga personnel na kulang ang kanilang mga tauhan at kanilang pinagkakasya ang pondo na ibinigay sa kanila ng Department of Budget and Management. Tugon naman ni Tulfo na makipagnegosasyon ang mga ito sa kagawaran upang masolusyonan ang mga problema at kanyang tiniyak na susuporta sa aksyon na ito. Bukod sa mga problema sa tren, tinalakay din sa pagdinig nitong Miyerkules ang iba pang issue sa mga pampublikong daan. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Bida sa upcoming rom-com movie na The Last Resort, ang Star Wars actors na sina Daisy Ridley at Alden Ehrenreich nagaganapin sa Pilipinas ang taping para sa pelikula. Matatampok sa pelikula ang pagkadiskubre ng mga bida sa kagandahan ng bansa. Bilang bagong resort location ni Brooke, naggagampanan ni Daisy Ridley. Ang The Last Resort ay sa direksyon ni Donald Petrie na kilala sa kanyang mga pelikulang Miss Congeniality at How to Lose a Guy in 10 Days. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, PhilHealth tinanggal na ang 45-day limit sa confinement sa mga ospital. Bureau of Immigration nagbabala sa dumaraming biktima ng human trafficking bunsod ng backdoor route. Senador Raffy Tulfo ikinadismaya ang kakulangan ng body cam ng mga MMDA personnel. PSA inihayag na mainam sa pagpapababa ng inflation ang inilunsad ng DA na 49 pesos MSRP sa bigas. Bureau of Customs nasabat ang higit sa 100,000 vape na ipinuslit sa Maynila. Star Wars actors Daisy Ridley at Alden Ehrenreich bida sa rom-com movie na gaganapin sa Pilipinas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.